Tuloy natin ang mga kaparusahan ni Cain. Let's go! At sinabi sa kanya ng Panginoon, dahil dito'y sino mang pumatay kay Cain ay makapitong gagantihan. At nilagyan ng Panginoon ng isang tanda si Cain, baka siya'y sugata ng sino mang makakasumpong sa kanya. Wow, napaka-special naman nun. May markings pa. Ganito ba ang pagpaparusa? Ang sabi ng interpretasyon ng bersong ito, pagpapakita daw ng awa ng Diyos sa pamamagitan ng pagprotekta kay Cain mula sa mga taong maaaring maghiganti sa pagkamatay ni Abel. And again, tatulpat na sila sa mundo. Ay nako. Pero dito tayo sa paglalagay ng Panginoon ng tanda kay Cain. Sa pagkakaalam ko, ang paglalagay ng tanda o tattoo ay ipinagbabawal ng Abrahamic God. Mababasa ito sa Leviticus 19:28. Ang sabi, do not cut your bodies for the dead or put tattoo marks on yourself. I am the Lord. Malinaw na kontradiksyon na naman to. Kaya siguro may stereotype na ideya ng tattoo ay mga masama o kriminal. Galing din pala sa Biblia. Talagang ugat ng prejudice ang religion. Maraming interpretasyon ng mga relihiyong Abrahamiko, ang Judaism, Kristyanismo at Islam, ang laban o pagbabawal sa tattoo dahil sa inaakalang pakikipag-ugnayan sa mga pagano. Yung pagano, yun yung mga sinaunang religion o sumasamba sa mga sinaunang Panginoon. Una sa lahat, ang Kristyanismo ay gamit ng mga mananakop upang mapadali ang pagpatay sa kultura ng mga inaalipin nilang mga bansa. Tulad na lamang sa Pilipinas. Sa sinaunang Pilipinas, ang mga tattoo ay may malalim na kulturang panlipunan at spiritual na kahalagahan. Tinatawag itong batok or pintados. Sa Visayas, tinatawag na pintados ang mga mandirigmang may tattoo. Sa Luzon at ang kabundukan ng Cordillera ay tradisyonal na tattooing ay kinikilala bilang batok at ginagawa ng mga grupo tulad ng Kalinga, Ifugao at Bontok. Tandaan ng kagitingan at katayuan. Sila ay marka ng katapangan. Kung mas maraming tattoo ang isang tao, mas mataas ang kanilang katayuan sa lipunan. Ito rin ay may spiritual and protective meaning. Itinuturing ng mga kolonyalistang Espanyol ang mga tattoo bilang pagano at barbariko at sinubukan nilang pigilan ang kaugalian nito gamit ang salita sa Biblia. Amen. Sa layong igiit ang kontrol at otoridad, ang pagburas ng kultura ay isang paraan upang sirain ang diwa at pagkakakilanlan ng isang kolonisadong mamamayan. Sa pamamagitan ng pagsira ng wika, relihiyon at tradisyon, ito ay ginawa para mapangasiwaan ang lokal na populasyon. Halimbawa, dito sa Pilipinas, ang pagsupil sa mga katutubong relihiyon at pagpapalit sa kanilang dalang Kristyanismo. Hindi ka ba nahihiya? Hanggang ngayon, nakakadena pa rin ang utak mo sa gapos na pangkaisipang dala ng mga colonizer. Mahiya ka naman kay Lapu-Lapu, ikalawa, upang bigyang katwiran ng kolonisasyon. Ganito pa rin ang maririnig mo sa mga paaralan magpasa hanggang ngayon na parang ang salot na Kristyanismo ang pinakamagandang bagay na dinala ng mga Espanyol dito sa Pilipinas at sinasabi na ang sinaunang mga Pilipino ay mga savage, backward people o mga mahahalay at patras ang pag-iisip. Sinasabi na ang mga mananakop na Espanyol at Kristyanismo ang nagdala ng sibilisasyon, ngunit taliwas ito kung pagbabasihan ang mga natuklasang archaeological evidence. Ang pagbura sa mga tradisyonal na kultura ay nakatulong sa mga mananakop na ang mga katutubong kaugalian bilang mababa, primitive at mapanganib. Malinaw na ginamit ang relihiyon upang sakupin at pahirapan tayo ng mga mananakop. Pero ikaw ngayon, kapag sinasabing scam ang Panginoon mo, ikaw pa ang galit, aruganteng ignorante. Ikatlo ang pang-aalipin, kabilang ang pamamahala, pagmamayari ng lupa at paggawa ng mga tao ng walang bayad para sa mga mananakop. Totoo yan. Kung babasahin ng Biblia, may instruction pa kung paano mangalipin ng tao. Tapos sabihin mong galing sa Diyos ang moral compass ng mga tao. Kailan pa naging mabuti ang pang-aalipin? Ang mahirap lang, hindi nagbabasa ng Biblia ang karamihan ng mga nagpauto sa Kristyanismo. Ikaapat, upang tanggalin ang katutubong estruktura ng kapangyarihan sa mga lokal na pinuno tulad ng mga datu, mga ginoo, babaylan, maharlika, timawat iba pang mga taong may impluensya sa lipunan, sinisiraan, pinapahirapan o pinapatay ang mga taong ito at papalitan ng kanilang mga opisyal, misyonero o mga katuwang upang mapadali ang pananakop sa ating bansa at syempre, pang-aalipin. Ikalima, ang racism at ethnocentrism. Ang mga kolonyalisador ay madalas na naniniwala sa kanilang sariling lahi at kultura ang pinakamataas sa lahat. Ang katutubong kulturang Pilipino ay madalas na tinuturing bilang mababa, mapamahiin o hindi makatao na hindi karapat-dapat pangalagaan. Ito ay dehumanization o malinaw na pagbura ng kultura, cultural genocide.
upang mapadali ang kanilang layon na pang-aalipin sa mga Pilipino. Huwag kang mag-alala, alipin pa rin tayo hanggang ngayon. Wala na nga lang ang mga dayuhan, pero ang mga ganid na Pilipino at ang kinaaaniban mong relihiyon ngayon na gumagapos sa ating mga utak. Baka gusto mong ikonsidera ang pag-iisip sa kinaaaniban mong kulto. Maawa ka sa bayan, sa mga anak mo at sa mga susunod na henerasyon. Approximately 500 years na tayong nakagapos ang utak sa scam ng pagsasamba ng ilusyon. Kaunting kasaysayan lang, agham, pagmamasid sa nangyayari sa mundo, mamamatay ang sinuman sa milyong-milyong Panginoong na imbento sa buong mundo. Peace out!